Meron po tayo ditong isang can ng ating evaporada or yung ating 310 grams ng ating evaporada. So kahit anong brand ng evap ay pwede dito, or kung meron kayong gatas, pwede din naman yung fresh milk. Pagkatapos punasan lang natin kasi medyo makalat. Baka mabash na naman tayo. Sa isang mixing bowl nga, maglagay tayo ng 2 cups ng ating bigas. So hindi pa yan luto na bigas. Nakadepende po yan sa inyo kung anong gustong brand mo yung bigas ang yung gustong gamitin dito. Basta't wag lang yung malagkit na bigas. Pagkatapos ay maglagay na tayo ng ating isang can ng ating evaporada. Kung meron kayong fresh milk, mas maganda din yon. Maglagay lang kayo ng 2 cups ng ating fresh milk kung meron kayo. Pero kung evaporada yung gagamitin, yung isang can ay pwede na dito. Pagkatapos ay haluin lang natin siya. Haluin lang natin siya ng maigi. Pagkatapos ibuhos pa natin yung natira pa nating evaporada. At pagkatapos ay set aside lang muna natin. Marinate lang natin siya ng 1 hour or 30 minutes, pwede na yon. Hanggang sa maging soft na yung ating bigas. Set aside lang muna natin. Pagkatapos kunin na natin yung ating blender. Kung meron kayong food processor, mas maganda din yon para mas madurog talaga yung ating bigas. So sa isang blender ay ilagay na natin yung ating na-marinate na bigas. So isama na natin pati yung gatas. So lahat isasama natin dito. At pagkatapos ay i-blend lang natin siya sa ating blender. Mas maganda guys kung meron tayong food processor kasi para talaga madurog ng maigi yung ating bigas. Pero dahil medyo sira na yung ating food processor, dito na lang tayo sa ating blender. So blend lang natin siya ng 5 minutes na high speed. Hanggang sa makita natin na medyo nadudurog na yung ating bigas. So kung makikita nyo ay okay na to. Maglalagay pa tayo dito ng ating iba pang mga ingredients. So una na riyan, maglagay tayo ng 1 cup ng ating brown sugar. Maglagay tayo ng 3 itlog. Crack lang tayo ng 3 buong itlog. Pagkatapos, 4 pala yun. So 4 na buong itlog ang ating nilagay dito. At 1 tablespoon ng ating vanilla extract. At 1 cup ng ating all-purpose flour. At 1 cup ng ating cake flour. Pagkatapos ay blend lang natin hanggang sa mag-combine na nga lahat ng ating mga ingredients dito. And then maglalagay tayo ng 1/4 cup ng ating vegetable oil, or kung meron kayong butter, mas maganda rin yun. Melt nyo lang yung butter and then ilagay nyo na dyan. And then mix lang na ulit natin siya hanggang sa mag-combine na nga yung ating mga ingredients na lagay dito. So panghuli ay lalagay natin yung 2 tablespoon ng ating baking powder at 1 cup ng ating water. And then blend lang ulit natin siya. Or mix yun na lang kasi medyo hindi na siya nabe-blend dahil medyo sticky na yung ating butter. Mas maganda yan guys kung meron kayong malaking food processor para ma-blend talaga siya ng maigi. Kaya lang wala pa tayo nun, hindi pa natin yan afford. So mix lang natin siya dito hanggang sa mag-combine. Ayan, kung hindi ka pa nga nakasubscribe sa ating YouTube channel, mag-subscribe ka na and hit the notification bell para updated ka sa ating mga uploads. So ayan, ganitong consistency ang kailangan natin ma-achieve. So okay na to, ilipat lang natin dito sa ating molder. So meron tayo dito ang rose molder, yung ating silicone. Pero kung wala naman kayo nito ay pwede naman sa inyong round pan molder na lang. So grease lang muna natin siya ng ating oil, or kung meron kayong butter, mas maganda rin yon.
So grease lang natin siya para hindi siya dumikit, although non-stick naman to yung ating nabili. Kaya lang para sure tayo ay lagyan na lang natin ng ating vegetable oil or yung butter. Pagkatapos ibuhos na natin yung ating butter dito. Ayan, sabi ko nga kanina kung wala kayo nitong molder, ay pwede naman yung round pan or square pan molder na lang ang yung gamitin dito. Maglagay lang kayo ng parchment paper para hindi siya dumikit. Pagkatapos tap lang natin para ma-release yung air bubbles niya. And then bake lang natin siya sa ating oven ng 180 degrees Celsius at bake natin siya ng 20 hanggang 30 minutes hanggang sa maluto na nga yung ating napakasarap na cake. So after 20 minutes ng ating pag-bake, ito na luto na yung ating napakasarap na rice cake. So ayan, kung makikita nyo, ganitong molder yung ating ginamit dahil kung makikita nyo, tingnan nyo, ay napakaganda tingnan at ang kanyang mas maganda yung kanyang presentation. So mas maganda ito kung mag-drip tayo or mag-drizzle tayo dito ng ating chocolate syrup or kahit anong syrup ang pwede mong i-drip dito. Ayan, para po sa ating full recipe at ingredients ay nalagay po natin yan sa ating description box sa baba. Ayan, kung nagustuhan mo tong video nito, mag-like and subscribe ka na at mag-comment ka sa baba kung ano ang paborito mong recipe na ginawa natin. Maraming salamat sa panonood. Huwag mong kalimutan mag-like and subscribe and hit notification bell para updated ka sa ating mga daily uploads. Lalong-lalo na sa ating Facebook page. Mag-follow na kayo sa ating Facebook page, Happy Tummy by RD. Thank you for watching. See you again sa mga susunod nating kakaibang recipe. God bless!